Well, have you ever wondered na laging okay yung pagkakaroon ng madaming followers sa Facebook? Kung tumataas yung followers mo sa Facebook, sa Instagram, sa X, at pati sa TikTok. Kung tumataas ba yung kung tumataas ba yung followers mo, lagi bang maganda ang dating nun? In terms of monetization, in terms of money, maganda. Pero yun lang ang maganda. Yun lang ang maganda. Yun lang ang maganda sa marami kang followers. Ano ba? 30, well, 10 million ka. 10 million followers ka. Then nagiging 15 million. Oh. Maganda ba ibig sabihin nun? Hindi. Hindi maganda ang ibig sabihin yun. Ang maganda lang sa nakikita ko, opinion ko lang, in my humble opinion, monetization lang o kita lang sa views. Dahil marami kang followers, maraming views. Ibig sabihin, maraming kikitain yung pinost mo. O maraming kikitain yung YouTube channel mo, maraming kikitain yung post mo sa Facebook. Yun lang ang maganda. Financially, okay ka. Pero the rest, hindi na. Kasi one, wala ka ng privacy. Pag wala ka ng privacy, ibig sabihin, lahat ng gagawin mo may spekulasyon na sa maraming tao. No? Lahat ng gagawin mo, minsan may negative connotation na. Kaya nga sinasabi ng iba, immune na sila dyan. Pero imposibleng hindi sila bothered. Kalokohan yung sinasabing hindi sila bothered. Marunong lang silang magdala. Kasi yung katwiran, yung logic na tama naman, yung logic na magsalita ka, may masasabi. Hindi ka magsalita, may masasabi. So, anong gagawin mo? Wala kang lulugaran. So, immune ka na lang dapat. Tiisin mo na lang yung sinasabi mong hindi kayo nagbabasa ng comment section para hindi kayo masaktan. Yun yung coping up mechanism nyo, kaya hindi kayo nagbabasa ng comments. Diba? Kasi ang sasabihin ko sa'yo, using privacy as a tool. Okay? Tama, dapat laging may privacy ang tao. Every individual, basic human right yan, privacy. Basic human right yan. Privacy for intimacy, lovemaking, and privacy for anything. Pero yun na lang binanggit ko kasi yun ang pinakadahilan ng privacy halos sa lahat ng tao. But if you lean so much on privacy, then you are lying to yourselves. Kasi ano ba naman ang kailangan mong gamitin yung privacy kung may boyfriend ka o may girlfriend ka? Sa tingin mo ba lahat ng tao magugustuhan yung boyfriend mo o yung girlfriend mo? Hindi. So, bakit mo kailangang i-deny na nakikipag-date ka kay ganito, nakikipag-date ka kay ganon? Hindi mo kailangan gawing private yon. Ang kailangan mong gawing private, yung ginagawa nyo. Yun may privacy na. Kung saan kayo nagde-date, kailan kayo nagde-date. Yun ang private. Pero kung sinong hindi na dapat. Okay, bigyan ko example. Kung mababalitaan nyo, rumored boyfriend, okay? Wala pa namang confirmation eh. Yung rumored boyfriend daw ni Bea Alonzo. Yung anak ng may-ari ng Pure Gold na si Vincent Co. Okay. Nung pumutok yung balita na magkarelasyon na si Bea tsaka si Bea Alonzo tsaka si Vincent Go. Yun, alam na kasi yun na alam na yung identity ni Vincent Co. Pero may nabalita ba na tungkol doon? Wala. Kasi Vincent Co and his family are a very private person. Hindi mo pwedeng galawin yun. Kasi pag ginalaw mo sila at hindi mo nirespeto yung privacy nila, may kalalagyan ka.
Hmm. So, bakit kailangan mong lagi i-deny? And Vincent Ko is a bachelor. Single siya. Single si Vincent Go. Ibig sabihin mo, nireject na nga eh. Nireject na nga ni Bea, inantay pa rin si Bea. Si Bea pa rin ang gusto. Mm. Diba? Yun ang example ko. Alam, sino yung dinidate ni Bea? Si Vincent Ko. Oh. Meron pa ba tayong meron pa ba tayong alam kay Vincent Go maliban sa anak siya ng may-ari ng Pure Gold? Wala na tayong ibang alam sa kanya. Basta alam natin mayaman siya, may-ari siya ng Pure Gold. Yun lang. Pero dinedeny mo ang isang bagay kasi baka yung kung sa relationship siya na dinedeny mo yung dinedate mo, hindi mo piniflex kasi may sabit. Di ba? So, kung dinedate mo siya, bakit hindi mo siya i-flex? Kung siya nagpapasaya sa'yo, wala naman sigurong magagalit, maliban na lang kung may sabit. At magagalit na rin siguro kung marami kang kaagaw. Halimbawa, marami pala kayo. Hindi lang ikaw pala yung hindi lang pala ikaw yung girlfriend niya, marami kayo, pinagsabay-sabay. Kasi gwapo tong si Guy. Hindi na gwapo ngayon eh. Minsan kahit pangit, masagwa itsura, basta mayaman, kung pinagsabay-sabay kayo. O, di ba? Yun. Hindi mo, kala nyo ba, pagka marami followers nyo sa Facebook, okay? Sabi ko nga, pera lang yan. Kasi bakit? Yung tungkol sa inyo, lahat ng tungkol sa post nyo, pinagkakakitaan ng iba. Pinagkakakitaan ng iba yung mali o negatibong aspeto ng buhay nyo. Pinagkakakitaan kayo, pinagkakalat sa ibang tao. Oh. Okay. Bigyan ko example, hindi papansinin ng Marites yung issue. Hindi papansinin ng mga nila Christy Fermin, nila Boy Abunda, nila Christian Gasa yung issue kung walang pangalan o kung hindi sikat yung may issue. Kung hindi sikat na celebrity, halimbawa, kung hindi si Coco Martin yun, at saka si Julia Montes yun, hindi papansinin. Halimbawa, kung halimbawa, lumalabas lang sa Batang Quiapo, pero hindi si Coco. Hindi papansinin yun kasi hindi naman siya kasing sikat ni Coco Martin eh. Oh. So, ibig sabihin, pag marami kang follower, sikat ka, pinagkakakitaan ka ng mga Marites at saka Marisol. Sila na nagdidikta ng buhay mo. Lumalabas na silang manghuhula kasi hindi pa nangyayari, alam na nila kasi nag-i-speculate na sila. Hindi mo pa nga pinapatunayan, hindi mo pa nga sinasabi, pero may resibo na sila agad. Meron na daw silang reliable source na nakapagsabi sa kanila. Oh. Kaya hindi porket mataas ang view mo, iwan ko na lang. Last, maraming sumasakay dito sa Cleopatra trend. Yung nagmo-morph sila into Cleopatra. So ano ba to si Cleopatra? Kung sumakay ka rito, anong sinisignify ni Cleopatra historically? Cleopatra historically is known to be a mistress. So, imomorph mo yung sarili mo na si Cleopatra, and then meron ka palang nai-involve ka pala na-involve, you are being alleged, ikaw allegedly kabit o may relasyon ka sa maling tao. Ibig sabihin, kung si Cleopatra ka at meron kang issue o meron kang alleged illicit relationship o pinagbabawal na relasyon, ibig sabihin, pinatutunayan mo lang na totoo yung ibinibintang sa'yo. Kasi Cleopatra is a well-known kabit, is a well-known mistress, a well-known seductress. So marami sa inyo natutuwa na, oo, si Cleopatra, symbol of women power. Ruler yan si Cleopatra. Reyna yan ng Egypt. The last female ruler of Egypt. Matalino,
maganda, sexy, edukada, pero ano siya? Kabit. Kasi sinasakyan nyo yan eh. O ano ngayon? Pag okay lang sana sinakyan mo yung Cleopatra, nagmo-morph ka into a Cleopatra, nagta-transition ka into a Cleopatra kung wala kang issue na extramarital issue. Pero kung may issue ka na pagbibintangan ang kabit, kung bibigyan ko ng mali siya yun, indirectly inaamin mo na totoo yung binibintang sa'yo. Kung papairalin ko yung mapaglaro kong isip, yung malisyoso kong, sa taong malisyoso, pwede niya sabihin, yung sa matataba ang utak parang indirectly inaamin mo na totoo yun. Kasi, dito sa atin sa Pilipinas, kahit mali ka na, okay, sa sobrang pagka-idol nila sa'yo, sa sobrang paghanga nila sa'yo, nire-reject nila yung mga kamalian na yun, thinking na hindi mo ginawa yun. Sasabihin nila, ay marami ng pera yan, hindi na yan kailangang makiapid. Pera lang ba yung dahilan ng pakikiapid? Paano kung mahal niya? At saka, hindi yun eh. Nakikiapid ka not only for money, and hindi lang, kundi mahal mo yung guy. At saka syempre, kung in terms of wealth, kaya ka kumakabit kasi hindi naman habang buhay, relevant ka. So, syempre, didikit ka rin dun sa may pera. Di ba? Kung po pwede ngang, wag mo nang iwanan yung may pera eh. Oh. Di ba? Hindi lang pera yan. Kasi ang tendency ng mga kumakabit o ng mga nakikiapid, didikit sila dun sa tao kasi stable na yon. So if ever may mangyari dun sa tao, umaasa sila na parte ng kayamanan nun o ng maiiwan nun ibibigay sa'yo, o hindi parte, lahat iiwan sa'yo. May ganun. Pangalawa, hindi naman puro pera baka talagang mahal niya o naghahanap siya ng father figure. Kasi hindi siya, kung babae ka, hindi ka lumaking may tatay. At kung lalaki ka, hindi ka lumaking may nanay. Naghahanap ka ng mga mother and father figure sa buhay mo. Kaya hindi mo maiwasan yung ganong relationship. So, hindi lang pera ang dahilan. The only reason na kung bakit kumakabit ka sa pera, kahit may pera, kasi kung wala kang pera, obvious ang dahilan mo. Pera. Kailangan mo ng pera, kaya kailangan mo siya. Pero pag meron kang sariling wealth, kumakabit ka o nakikiapid ka dahil gusto mong ma-maintain yung wealth mo o madagdagan yung wealth mo. Plus, mahal mo na yung lalaki o mahal mo na yung babae. Kaya nga 'di ba, walang gusto yung mga kabit kung hindi ma-annulled yung marriage dun sa first wife para pwede na silang magpakasal. Hindi naman puro pera yun. Minsan talagang mahal ka. So yun. Having many followers on social media is only good for money. It's only good for monetization. But it's not good at all. Kasi indirectly inaamin mo, without saying it directly, indirectly inaamin mo na totoo yung bintang sa'yo. Lalo na pag masyado kang trending, inaamin mo yung totoo kasi hindi ka nagsasalita. Ang mga tao minsan may resibo. At saka kung pag-aaralan nila, ano ba tong Cleopatra na to? Dalawa lang naman yung pag si Cleopatra ang ginamit mong It's either women empowerment, Cleopatra the ruler, or Cleopatra the mistress or the seductress. Aling Cleopatra ka doon? So, yun lang po.